Sa aming kaharian, ang bawat sulok ay puno ng kasaganahan, mga hardin na puno ng rosas, mga ilog na kumikislap sa liwanag ng araw, at mga pader ng kastilyo na tila hindi kayang pasukin ng kahit anong panganib. Ako si Prinsesa Amara, ang nag-iisang anak ng hari at reyna ng luminarya. Sa paningin ng lahat, ako ang simbolo ng perpektong pamumuhay. Maganda, edukada, at handang mamuno balang araw. Pero sa likod ng bawat nangangiti ko, may nararamdamang kawalan na hindi kayang punuan ng kahit anong yaman o karangyaan. Isang araw, nagising ako sa isang kakaibang pakiramdam. Isang tawag na hindi ko maipaliwanag. Parang may bumubulong sa akin mula sa kalayuan. Hinihimok akong lumabas ng kastilyo. Sa kabila ng mahigpit na tagubilin ng aking mga magulang na huwag lalayo, tinangay ako ng kuryosidad. Sinundan ko ang tawag na iyon hanggang sa marating ko ang hangganan ng kagubatan, isang lugar na laging pinagbawalan akong puntahan. Ang hangin sa gubat ay kakaiba. Parang may kurot ito sa damdamin ko. Malamig, ngunit nakaaaliw. Ang mga puno ay napakataas, tila abot ang mga ulap. Ang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng araw, ngunit sa ilalim nito ay may anino na tila may itinatago. Ang bawat hakbang na ginawa ko ay nagiging mas malalim, mas misteryoso. Ang mga ibon ay naglalakbay sa ere, na para bang may kaalaman sila sa isang lihim na hindi ko alam. Masyado akong nalibang sa aking paglalakbay. Hindi ko namalayang lumalalim na ang gabi. Ang liwanag ng araw ay unti-unting napalitan ng anino at ang paligid ay napuno ng tunog ng mga kuliglig. Nang mapansin kong hindi ko na alam ang daan pabalik, saka lang ako kinabahan. Amara, may tinig na bumulong sa aking likuran. Napalingon ako, ngunit walang tao. Ang puso ko'y bumilis ng tibok. Hindi ko alam kung ako'y ginugulo ng imahinasyon o may kakaibang nilalang sa paligid. May tao ba rito? Tanong ko, pilit pinatatatag ang boses ko. Kahit nanginginig na ako sa takot, walang sumagot. Sa halip, ang tanging narinig ko ay ang tunog ng mga dahon na tila tinatangay ng hangin. Napagpasyahan kong maghanap ng masisilungan. Sa di kalayuan, napansin ko ang isang malaking puno na may mga ugat na tila bumabalot sa lupa. Sa ilalim nito, may maliit na espasyo na sapat para makapagpahinga. Ngunit bago pa ako makapasok, may liwanag na biglang lumitaw sa harapan ko. Isang lalaki ang tumayo mula sa anino. Ang kanyang anyo ay hindi pangkaraniwan. Ang kanyang mga mata ay tila kumikislap, tulad ng mga bituin. At ang kanyang buhok ay mahaba at kulay, pilak na animoy gawa. Sa liwanag ng buwan, suot niya ang isang balabal na tila gawa sa mga dahon at bulaklak. Ngunit sa kabila ng kanyang magandang anyo, may kakaibang enerhiya ang lumalabas mula sa kanya. Isang enerhiyang hindi ko mawari kung mapanganib o mapagkakatiwalaan. Sino ka? Tanong ko, pilit nilalabanan ng takot. Hindi mo dapat nilalapastangan ang kagubatang ito. Sagot niya, ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng awtoridad. Ang bawat hakbang mo rito ay may kapalit. Ako'y naligaw lamang, sagot ko. Wala akong intensyong manakit o gumawa ng masama. Lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng bahagyang pagyanig sa lupa. Nang siya'y nasa harapan ko na, tumigil siya at tumitig ng diretso sa aking mga mata. Amara, binigkas niya ang pangalan ko ng may kakaibang bigat. May dahilan kung bakit ka naririto, at ang dahilan na iyon ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa iyo. Biglang lumakas ang hangin sa paligid namin. Halos hindi ako makahinga dahil sa lakas nito. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang kanyang susunod na sinabi. Ang dugo mo ang susi upang mabuhay ang lihim ng kagubatang ito. Sa kabila ng pagod at takot na dinaranas ko, nagpatuloy akong maglakad sa makakapal na bahagi ng gubat. Naririnig ko ang mga huni ng ibon at ang mahina,
ngunit nakakaaliw na bulong ng hangin. Ako'y prinsesa, sanay sa kagandahan ng palasyo, ngunit ang gubat na ito ay tila may sarili ring kariktan na umaakit sa akin. Ang bawat hakbang ko'y tila pinamumunuan ng isang mahiwagang puwersa. Hinahatak ako papasok sa lalong mas malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi nagtagal, sa isang lugar na tila ba hinulma mula sa isang alamat, nakita ko ang isang engkanto. Siya'y may mahaba at makintab na buhok, na tila gawa sa liwanag ng buwan, at ang kanyang mga matay tila salamin ng mga bituin. Ang bawat galaw niya'y puno ng biyaya, at ang boses niya'y parang musika na umaawit sa hangin. "Prinsesa," wika niya, "ikaw ay hindi nag-iisa sa iyong paglalakbay." Nagulat ako, hindi lamang dahil sa kanyang biglaang paglitaw, kundi dahil sa kung paano niya nalalaman ang aking pagkatao. "Sino ka?" tanong ko, pilit na pinipigilan ang kaba sa aking dibdib. "Isa akong tagapangalaga ng gubat na ito," sagot niya, habang ang kanyang mga kamay ay marahang naggalaw sa hangin. Maraming taon na ang nakalipas, ako ang itinalagang magbantay sa mga lihim ng kagubatan. Ngunit may mas malalim na dahilan kung bakit ka narito. Ang kanyang sinabi ay nag-iwan ng misteryo, at ang aking pagkamausisa ay nag-udyok sa akin na malaman pa ang higit sa kung ano ang nakatadhana sa akin. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ko, umaasa na makuha ang mga sagot na hinahanap ko. "Ang gubat na ito ay may kapangyarihang higit pa sa iyong inaakala. Sa loob ng maraming taon, itinatago nito ang mga lihim ng inyong kaharian, ang mga kwento ng inyong mga ninuno, at ang kapangyarihang maaaring magbago sa inyong kinabukasan." Ang kanyang mga mata ay nagningning habang siya'y nagsasalita. Tila ba siya ang mismong taglay ng gubat. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Parang may pumukaw sa aking kaloob-looban, isang puwersa na nagbigay ng bagong pag-asa at tapang. "Ano ang dapat kong gawin?" tanong ko, umaasa sa kanyang gabay. "Ikaw, prinsesa, ay may kapangyarihang hindi mo palubos na nauunawaan. Ang kapangyarihang ito ay kayang buksan ang mga lihim ng gubat, ngunit kailangan mong magdesisyon kung paano mo ito gagamitin. Maaari kang maging isang daluyan ng pagbabago o manatili sa landas na itinakda ng iyong kaharian." Sa kanyang mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na pumapasan sa akin. Hindi ko naisip na ang aking paglalakbay sa gubat ay magiging simula ng isang mas malalim na misyon. Sa likod ng aking isipan, nag-aalala ako sa kalagayan ng aking kaharian. Ngunit sa harap ng engkantong ito, naramdaman ko ang determinasyon na tuklasin ang aking kapalaran. Ngunit bago ko pa man masabi ang aking desisyon, naramdaman ko ang paggalaw ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang gubat na tila payapa ay biglang nagbago. Ang mga puno ay nagbubulong ng mga salitang hindi ko nauunawaan, at ang hangin ay naging mas mabigat. "Anong nangyayari?" tanong ko, ramdam ang pag-aalala sa aking boses. "May panganib na paparating," sagot ng engkanto. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Ang gubat ay nagbabala sa atin. Kailangan mong magdesisyon ngayon, prinsesa. Ang iyong kapangyarihan ay maaaring maging susi sa kaligtasan o pagkawasak ng iyong kaharian." Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa gubat. Ang mga puno, ang hangin, ang lupa, lahat ay tila nagsasalita sa akin. Hinihintay ang aking pasya. Sa aking puso, alam kong kailangan kong piliin ang landas na hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa kinabukasan ng aking kaharian. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, biglang sumiklab ang liwanag mula sa engkanto, at sa isang iglap, ako'y napaligiran ng kadilimang hindi ko inaasahan. Naririnig ko ang kanyang boses,
Ngunit ang mga salitang kanyang binibigkas ay parang mga bulong sa hangin. Prinsesa, ang iyong kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Piliin mo ang daan na magdadala sa iyo sa iyong sariling katotohanan. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman, ako'y kinain ng takot at pag-asa. Ano ang tunay na lihim ng gubat? Ano ang kapalaran na aking haharapin? Sa mga tanong na ito, ako'y naiwan sa isang cliffhanger na nagbigay ng bagong kahulugan sa aking paglalakbay. Sa kabila ng pagod at hirap na dinanas ko sa paglalakbay sa loob ng mahiwagang kagubatan, hindi ko maiwasang humanga sa ganda nito. Ang mga puno'y tila buhay na nangungusap sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga dahon na sumasayaw sa hangin. Ang mga bulaklak na may kakaibang kulay at hugis ay nagmistulang mga bituin sa lupa. Ngunit sa kabila ng kagandahang ito, hindi ko pa rin maalis ang kaba sa aking dibdib. Ang takot na baka hindi ko na muling makita ang aking kaharian. Ako si Prinsesa Lyra mula sa kaharian ng Altara, isang lugar na puno ng kapayapaan at kasaganaan. Subalit isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, ako'y naligaw sa gubat habang hinahanap ang mahiwagang bulaklak na sinasabing makapagbibigay buhay sa aming hari. Sa aking paglalakbay, nakilala ko ang engkantong nagngangalang Elian, ang tagapangalaga ng kagubatan. Sa aming mga pag-uusap, unti-unti kong nakilala si Elian. Siya'y may pusong kasing lambot ng mga luntiang dahon, ngunit may mga mata na tila nagtataglay ng lihim na hindi ko mawari. Sinabi niya sa akin na ang bulaklak na aking hinahanap ay matatagpuan sa puso ng kagubatan. Ngunit ang daan patungo rito ay puno ng mga pagsubok. Prinsesa, sabi ni Elian habang kami nagpapatuloy sa paglalakbay. Ang bulaklak ay hindi basta-basta nakukuha. May mga bantay na kailangan mong malampasan at bawat isa ay may kanya-kanyang hamon. Nang siya'y magpatuloy, naramdaman kong mayroon siyang sinisikap na iparating sa akin. Isang babala na may kahulugan higit sa kanyang mga salita. Sa kabila nito, nagpatuloy kami. At sa bawat hakbang ay nararamdaman ko ang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila mas mabigat. At ang mga tunog ng kagubatan ay nag-iba. Nawala ang masayang awit ng mga ibon at napalitan ng mga hindi maipaliwanag na bulong. Sa wakas, narating namin ang isang bahagi ng kagubatan na tila ba isang ibang mundo. Ang mga puno rito'y hindi karaniwang mga puno, kundi mga halimaw na may mga ugat na tila mga braso ng tao. Ang lupa ay pinalamutian ng mga kristal na kumikislap sa liwanag ng araw. At sa gitna nito ay ang bulaklak na hinahanap ko, ang bulaklak ng buhay. Ngunit bago ko pa man ito maabot, lumitaw ang isang higanting nilalang mula sa likod ng mga puno, ay isang tagapangasiwa ng bulaklak. Ang kanyang anyo ay mistulang pinaghalong hayop at tao. May mga pakpak ng ibon at mga mata ng lawin. Agad kong naramdaman ang panganib sa kanyang presensya. Prinsesa Lyra, wika ng tagapangasiwa, sa tinig na bumabalot sa buong paligid. Ano ang iyong pakay sa bulaklak ng buhay? Sinikap kong ilahad ang aking layunin, ang aking pagnanais na iligtas ang hari. Ngunit tila walang epekto ito sa kanya. Ano ang iyong kayang isakripisyo para makuha ang bulaklak? Tanong niya, at ang kanyang mga matay nagliwanag. Alam kong may kasagutan sa kanyang tanong na hindi ko pa natutuklasan. Sa puntong iyon, naramdaman kong si Elian ay tila may nais sabihin, ngunit tila pinipigilan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Tila ba may lihim siyang itinago na hindi ko pa rin malaman. Habang ako'y nag-iisip, biglang may lumitaw na isang liwanag mula sa likuran ng tagapangasiwa. Isang imahe ng aking kaharian ang lumitaw. At nakita ko ang aking mga mahal sa buhay, ang aking pamilya, ang hari na nasa bingit ng kamatayan. Ang tanawin ay nagbigay sa akin ng lakas
at determinasyong hindi ko inaasahan. Ngunit bago ko pa man maisagawa ang aking plano, biglang nagbago ang lahat. Ang imahe ng aking kaharian ay naglaho, at sa kanyang lugar ay lumitaw ang isang eksena mula sa kagubatan. Isang bahagi na hindi ko pa nakikita. Doon, nakita ko ang isang engkanto na katulad ni Ilian, ngunit may kakaibang anyo. Siya'y nakatayo sa gitna ng isang hukbo ng mga nilalang, at ang kanyang mga matay puno ng puot. Sa puntong iyon, naunawaan ko ang lihim na itinatago ni Elian. Hindi siya isang simpleng tagapangalaga ng kagubatan. Siya'y bahagi ng mas malaking digmaan, isang laban sa pagitan ng mga engkanto na hindi ko palubos na nauunawaan. Ang twist na ito ay nag-iwan sa akin ng maraming katanungan. Ano ang totoong layunin ni Elian? At paano ko malalaman ang tamang landas patungo sa bulaklak ng buhay na walang nasasakripisyo? Habang ang tagapangasiwa ay naghihintay sa aking sagot, naramdaman kong ito'y simula pa lamang ng mas malalim na kwento. Isang kwentong puno ng mga lihim at pagsubok na kailangan kong lampasan. Sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan, unti-unti kong nararamdaman ang malamig na hangin na bumabalot sa aking katauhan. Sa gitna ng kagubatan, nagpatuloy ako sa paglalakbay. Kasunod ang engkanto na tila'y may alam na hindi ko pa natutuklasan. Ang mga puno ay tila nagmamasid. Ang kanilang mga dahon ay bumubulong ng mga lihim na hindi ko maunawaan. Sa kabila ng takot na bumabalot sa akin, may kakaibang sigla ang aking puso na nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Ano nga ba ang hinahanap mo, prinsesa? Tanong ng engkanto habang kami naglalakad sa makikitid na daanan ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaro, puno ng misteryo. Hindi ko alam, sagot ko. Ngunit nararamdaman ko na may mahalagang bagay sa lugar na ito, isang bagay na dapat kong matuklasan. Patuloy kaming naglakbay at sa bawat hakbang, tila mas lumalalim ang aming pagpasok sa mundo ng engkanto. Ang mga puno ay nagiging mas makapal at ang mga hayop ay tila nagmamasid sa aming pagdating. Sa gitna ng dilim, napansin ko ang kakaibang liwanag na nagmumula sa isang bahagi ng kagubatan. Tinukoy ito ng engkanto bilang isang sagradong lugar, isang bahagi ng kagubatan na hindi basta-basta nalalapitan. Nandito ang simula ng lahat, bulong ng engkanto habang kami lumalapit sa liwanag. Isang lugar na puno ng mahika at mga lihim. Sa gitna ng liwanag, nakita ko ang isang lumang puno, mas malaki at mas matatag kaysa sa lahat ng iba pa. Ang mga ugat nito ay tila nagkakawing-kawing, nagpapakita ng isang komplikadong network na nag-uugnay sa lahat ng buhay sa kagubatan. Sa ilalim ng punong ito, may isang maliit na altar, puno ng mga sinaunang palamuti at mga ukit na simbolo. Nariyan ang kasagutan sa iyong mga katanungan, sabi ng engkanto. Tinuturo ang altar. Ngunit tandaan, prinsesa, ang kasagutan ay maaaring hindi ang iyong inaasahan. Lumapit ako sa altar at sa paglapit ko, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa akin. Ang mga simbolo sa altar ay tila naglalabas ng liwanag. Nagpapakita ng mga kwento at mga pangitain ng mga nagdaang panahon. Sa gitna ng altar, napansin ko ang isang lumang libro. Ang mga pahina nito ay tila puno ng mga kasaysayan ng kagubatan. Binuksan ko ang libro at sa bawat pahina, nakita ko ang mga kwento ng mga prinsesang tulad ko. Mga prinsesa na naligaw at natagpuan ang kanilang sarili sa kagubatan. Ang bawat kwento ay natatangi, ngunit may isang bagay na pare-pareho. Lahat sila ay nakahanap ng kanilang tunay na layunin sa kanilang paglalakbay. Habang binabasa ko ang mga pahina, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa mga prinsesa sa kwento. Ang kanilang mga karanasan, takot at pag-asa ay parang salamin ng aking sariling nararanasan. Sa huli,
Natuklasan ko ang isang pangitain na tila ay para sa akin. Isang pangitain ng isang kaharian, mas maganda at mas matatag kaysa sa aking iniwan. Isang kaharian na puno ng pag-asa at bagong simula. Ngunit sa paglingon ko sa engkanto, napansin ko ang kakaibang pagbabago sa kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay tila nagbabago, puno ng pag-aalala at misteryo. Mayroong isang bagay na hindi mo pa nakikita, prinsesa. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng babala. Sa likod ng altar, nakita ko ang isang pintuan, nakatago sa likod ng mga ugat ng punong lumang. Hindi ito karaniwang pintuan. Ito ay pintuan patungo sa ibang mundo. Isang mundo na puno ng mga lihim at mga kwento ng kagubatan. Ang engkanto ay lumapit sa akin. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa pintuan. Ito ang daan patungo sa tunay na layunin ng iyong paglalakbay. Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aanyaya. Ngunit bago ko pa man maabot ang pintuan, naramdaman ko ang kakaibang pagyanig sa paligid. Ang kagubatan ay tila nag-uumalab, ang mga puno ay nagkakagulo, at ang mga hayop ay nagtatago. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ko ang isang nilalang na puno ng kapangyarihan at galit. Ito ay isang nilalang na matagal nang nagmamasid, naghihintay sa tamang pagkakataon. Ang engkanto ay humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ito ang huling pagsubok, prinsesa, sabi niya. Ang pagsubok na magpapakita ng tunay mong lakas. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang kakaibang sigla sa aking puso. Isang sigla na puno ng tapang at pag-asa. Ang pintuan patungo sa ibang mundo ay nariyan, naghihintay sa aking pagpasok. Ngunit bago ko pa man magawa ito, kailangan kong harapin ang nilalang na ito. Ang nilalang na nagtataglay ng lihim ng kagubatan. Ito na ang simula ng tunay na laban. Isang laban na magpapakita ng tunay kong layunin. At ito ay isang laban na hindi ko inaasahan. Sa kabila ng aking pangamba, nagpatuloy ako sa pagtahak sa makipot na daan ng kagubatan. Ang mga puno'y tila nagkukwentuhan sa kanilang mga sanga habang ang hangin ay malamig na bumabalot sa akin. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang pag-usad ng mga dahon sa ilalim ng aking mga paa, na parang naglalakbay ako sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi ko maiwasang mag-isip kung paano ako napadpad sa gubat na ito at kung ano ang naghihintay sa akin sa dulo ng daang aking tinatahak. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, ang kagubatan ay tila may sinasabi sa akin, isang pangako ng pag-unawa at pagkamangha. Prinsesa, isang tinig ang bumulong sa aking likuran. Ako'y napalingon at nakita ang engkanto na tila lumilitaw mula sa lilim ng mga puno. Ang kanyang mga matay naglalagablab sa liwanag ng buwan, puno ng lihim at karunungan. Maraming taon na ang nakalipas. Simula niya, ako'y tagapangalaga ng kagubatan. Ang aking tungkulin ay protektahan ang mga nilalang na naninirahan dito at tiyakin na ang balanse ng kalikasan ay nananatili. Ang kanyang tinig ay puno ng damdamin na nagpapahiwatig ng isang nakatagong kwento. Ngunit sa likod ng aking tungkulin, may isang lihim na matagal ko nang itinago. Isang bagay na maaaring magbago sa takbo ng iyong paglalakbay. Hindi ko maintindihan, sagot ko, habang ang aking puso'y nagugulumihanan sa kanyang mga salita. Anong lihim ang iyong tinutukoy? Sumilay ang isang ngiti sa kanyang mukha na tila nagliwanag sa kadiliman ng kagubatan. Isang lihim na may kinalaman sa iyong pinagmulan. Ang iyong mga ninuno ay may koneksyon sa kagubatan na ito at sa akin. Ang aking isip ay naguluhan sa mga revelasyon. Paano? Ano ang ibig niyang sabihin? Ang aking pamilya ay palaging nagsasabi na kami ay nagmula sa isang maharlikang linya, ngunit hindi ko kailanman narinig ang tungkol sa koneksyon sa kagubatan at engkanto. Ang iyong lola
Patuloy niya, isang prinsesa din, ay minsang naligaw sa kagubatan na ito. Sa kanyang paglalakbay, natuklasan niya ang isang mahiwagang kapangyarihan na naninirahan dito, isang kapangyarihang nag-uugnay sa iyong pamilya sa akin. Ako'y napabalikwas. Ang aking lola ay naglakbay din sa kagubatan na ito. At ano ang kapangyarihang iyon? Ngunit bago ko pa maitanong ang mga katanungan sa aking isip, isang malakas na hangin ang humagupit sa amin na tila nagbabanta. Ang mga puno ay nag-ingay na parang may paparating na panganib. Kailangan mong malaman ang buong kwento, sabi ng engkanto habang ang kanyang tingin ay nagiging seryoso. Ngunit hindi dito. Ang kagubatan ay hindi ligtas sa mga oras na ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, habang ang kaba ay sumiksik sa aking dibdib. Mayroong isang kakaibang presensiya sa hangin, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang engkanto ay tumingin sa akin ng may pag-aalala. May mga nilalang na nagising sa kadiliman, mga nilalang na hindi natin kayang labanan ng mag-isa. Ako'y napaatras, ang takot ay lumaganap sa aking katawan. Ano ang dapat kong gawin? Sumama ka sa akin, sabi niya habang ang kanyang kamay ay iniabot sa akin. Mayroong lugar sa kagubatan na makapagbibigay sa iyo ng proteksyon at kaalaman. Doon mo malalaman ang buong kwento. Walang alinlangan, inabot ko ang kanyang kamay at ang mundo ay nagbago sa isang iglap. Ang mga puno ay nawala at kami napunta sa isang lugar na puno ng liwanag at kulay. Isang lugar na tila nasa loob ng isang panaginip. Ngunit sa likod ng kagandahan nito, naramdaman ko ang isang malalim na pag-aalala. Ano ang maaaring mangyari sa amin? Ano ang lihim na nasa loob ng kagubatan na ito? Habang ako'y naglalakbay kasama ang engkanto, naramdaman ko ang paglalim ng aking koneksyon sa kagubatan at sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga revelasyon, alam kong may mas malalim pang misteryo na naghihintay sa akin. Isang misteryo na maaring magbago sa takbo ng aking buhay at ng buong kaharian. Ngunit sa ngayon, ang kailangan kong gawin ay magtiwala sa engkanto at sa kapangyarihang nag-uugnay sa amin. Sa dulo ng aming paglalakbay, natagpuan namin ang isang sinaunang pintuan na nakatago sa likod ng mga halaman. Ang pintuan ay puno ng mga ukit na tila nagkukwento ng isang lumang alamat. Sa likod ng pintuan na ito, sabi ng engkanto, nagmumula ang kapangyarihang hinahanap mo. Ngunit tandaan, prinsesa, ang kapangyarihan ay may kapalit. Ako'y napatigil habang ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Ano ang ibig niyang sabihin? At ano ang naghihintay sa likod ng pintuang ito? Isang matinding kaba ang umusbong sa aking dibdib habang unti-unting bumubukas ang pintuan na tila nag-aanyaya sa akin sa isang bagong yugto ng aking paglalakbay. Isang yugto na puno ng pagkamangha at panganib. At sa likod ng pintuan, isang liwanag ang bumalot sa akin na tila nagsusumpong ng isang bagong simula. Ngunit ang tanong ay, ano ang kapalit ng kapangyarihang ito? Sa gitna ng kagandahan at misteryo, alam kong ang aking paglalakbay ay hindi pa nagtatapos. Sa halip, ito'y nagsisimula pa lamang sa isang hindi inaasahang landas. Isang landas na puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Sa pagdating ng ika-6 na bahagi ng aking katha, narito ako, si Prinsesa Amara, na mas lalong naliligaw sa kakahuyan ng mga misteryo at hiwaga. Ang gubat na ito ay tila isang labirintong hindi ko matakasan, ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang maramdaman na para bang may mas malalim na layunin ang aking pagkakaligaw dito. Matapos ang ilang oras na paglalakad, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid. Ang hangin ay tila puno ng bulong ng mga nilalang na hindi ko nakikita. Ngunit sa kabila ng takot,
May bahagi ng puso ko na nagsasabing hindi ako nag-iisa. At sa isang iglap, bigla kong narinig ang pagkaluskos ng mga dahon sa likuran ko. Agad akong nagpalingon at sa aking pagtataka, naroon ang engkantong si Kael, ang tagapangalaga ng kagubatan. Nagpakita siya sa akin na tila isang aninong bumabalot sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aalab na mga batis, puno ng lihim na hindi ko matukoy. Prinsesa Amara, wika niya sa isang tinig na tila hangin sa pagitan ng mga puno. Nais kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Sa kabila ng pag-aalinlangan, hinayaan kong gabayan niya ako sa mas malalim na bahagi ng gubat. Habang kami ay naglalakad, naramdaman ko ang pag-ikot ng hangin na bumabalot sa amin para bang isang malambot na yakap ng kalikasan. Ang mga ilaw mula sa mga alitaptap ay bumuo ng daan patungo sa isang mahiwagang lugar. Dumating kami sa isang malawak na glade kung saan ang mga bulaklak ay sumisibol sa mga kulay na hindi ko pa nakikita. Sa gitna ng glade, naroon ang isang kristal na lawa, kumikislap sa liwanag ng buwan. Tumigil si Kael sa tabi ng lawa at nagbigay ng mahinang ngiti. Ito ang puso ng kagubatan, sabi niya. Isang sagradong lugar na puno ng mahika at buhay. Ngunit higit pa rito, ito ay may kakayahang ipakita ang tunay na kaharian ng iyong puso. Lumapit ako sa gilid ng lawa, ang aking mga mata ay hindi maalis sa kamanghamanghang tanawin. Sa aking pagyuko, nakita ko ang aking sariling refleksyon sa tubig at napansin kong ang aking mga mata ay nagbagong anyo, para bang may bagong liwanag na pumupuslit mula sa kanilang kaibuturan. May mga tanong na bumabalot sa iyong isipan, prinsesa. Sambit ni Kael habang siya'y nakatingin sa akin. Ngunit tandaan mo, ang kasagutan ay hindi palaging madaling makuha. Sa puso ng kagubatan, makikita mo ang mga sagot na hinahanap mo. Bigla kong naramdaman ang pag-init ng hangin sa paligid. Ang mga bulaklak ay nagsimulang mag-alab sa mga kulay na tila apoy. Ang lawa ay nagpakita ng mga larawang mula sa aking nakaraan. Ang mga alaala ng aking pamilya, ang mga pangarap na aking pinangarap, at sa gitna ng lahat, isang imahe ng isang kaharian na hindi ko pa nakikita. Ngunit sa kabila ng kagandahan, naramdaman ko ang isang nagbabadyang panganib. Ang hangin ay nagbago, naging malamig at mabigat. Nagsimulang manginig ang lupa at bigla kong narinig ang malakas na ugong na tila nanggagaling mula sa kailaliman ng lupa. Kael, ano ito? Tanong ko, puno ng takot at pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na liwanag ang lumitaw mula sa lawa. Ang liwanag na iyon ay tila kumakain sa lahat ng nasa paligid. Ang mga bulaklak ay naglaho. Ang kagubatan ay naging madilim. At ang lahat ng aking nakikita ay naglaho sa kadiliman. Sa gitna ng liwanag, naramdaman ko ang isang puwersa na humihila sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang takot na bumalot sa akin. Ngunit alam ko na mayroong isang bagay na hindi tama. Amara! Sigaw ni Kael, ngunit ang kanyang tinig ay unti-unting nawawala sa ingay ng liwanag. At sa isang iglap, naramdaman ko ang pagpalit ng mundo sa paligid ko. Ako ay nabulag ng liwanag at nang muling magising ang aking pandama, natagpuan ko ang sarili ko sa isang lugar na hindi ko kilala. Isang kakaibang kaharian, puno ng mga nilalang na tila mula sa ibang mundo. Hindi ko alam kung paano ako nakarating dito, ngunit isang bagay ang sigurado. May puwersang nagbukas ng pintuan patungo sa isang bagong kabanata ng aking buhay. At sa likod ng lahat ng kaguluhan, naroon ang engkantong si Kael na tila nagtataglay ng lihim na hindi ko pa natutuklasan. Ang paglalakbay ko ay hindi pa tapos. At sa bagong mundong ito, alam kong mas maraming hiwaga ang naghihintay sa akin. Ngunit sino nga ba ang nagdala sa akin dito?
At ano ang tunay na layunin ng puso ng kagubatan sa aking buhay? Sa kabila ng takot, alam kong kailangan kong tuklasin ang sagot. Kahit pa ito'y magdala sa akin sa mas madilim na bahagi ng mahiwagang mundo. Sa paglalim ng gabi, ang mga bituin ay tila mga mata ng langit na nakatingin sa akin, isang prinsesang naligaw sa mahiwagang gubat. Hinahanap ko pa rin ang daan pauwi, ngunit sa tuwing sinusubukan kong bumalik sa landas na aking dinaanan, tila mas lalo akong naliligaw. Ang mga puno ay parang mga halimaw na nakabantay. Namainshiplanitay. Ang kanilang mga sangay nagbistulang mga braso na pilit akong inaabot, ngunit hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang engkantong tagapangalaga ng kagubatan, si Elian. Sa tuwing siya'y tumatawa, ang kanyang tinig ay parang musika. Sa tuwing siya'y nagsasalita, ang mga salita ay parang bulong ng hangin. Sa tuwing siya'y ngumingiti, para akong nilalamon ng liwanag. Prinsesa, bulong ni Elian habang kami naglalakad. Nararamdaman mo ba ang kapangyarihan ng kagubatan? Tumigil ako sa paglalakad at tumingin sa kanyang mga mata. Oo, Elian, ang bawat hakbang ko ay tila may kakaibang puwersang gumagabay sa akin. Ngumiti siya at naramdaman kong may lihim siyang itinatago. May mga bagay sa kagubatang ito na hindi mo pa natutuklasan. Ang kagubatan ay hindi lamang tahanan ng mga puno at hayop, kundi ng mga lumang kwento at sinaunang mahika. Nang kami huminto sa isang maliit na clearing, napansin ko ang isang malaking bato na tila may ukit ng mga simbolo. Lumapit si Elian sa bato at idinikit ang kanyang palad dito. Biglang kumislap ang mga simbolo at ang hangin sa paligid ay nag-iba ng amoy. Parang nagising ang isang matagal nang natutulog na misteryo. Ano ito, Elian? Tanong ko, puno ng pag-alinlangan, ngunit may halong pagkasabik. Bakit parang may kakaibang enerhiya? Tulad ng sinabi ko, prinsesa, ang kagubatan ay may mga lihim. Sagot niya habang hinahaplos ang bato. Ang batong ito ay ang puso ng gubat. Ito ang sentro ng kapangyarihan ng kagubatan. Ang lugar kung saan ang lahat ng mahika ay nag-uugat. Habang nakatitig ako sa bato, naramdaman ko ang isang mainit na pakiramdam na bumabalot sa akin. Parang may isang puwersa na nag-uudyok sa akin na hawakan din ito. Nang idikit ko ang aking palad sa bato, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ang mga mata ko'y bumuka ng malaki at ang paligid ay nagliwanag. Biglang bumungad sa akin ang mga larawan ng nakaraan, mga alaala ng mga engkantong dati namumuhay sa kagubatan. Nakita ko ang mga mukha ng mga nilalang na parang mga diwata. Ang kanilang mga matay puno ng pag-asa, ngunit may halong pangamba. Narinig ko ang kanilang mga tinig, mga bulong ng pangakong protektahan, ang kagubatan mula sa mga panganib. Ngunit sa kabila ng mga magagandang alaala, may isang anino sa likod ng mga ito, isang madilim na nilalang na tila nais sirain ang lahat ng maganda sa gubat. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa aking isipan, ang kagubatan ay nasa panganib, prinsesa. Kailangan mong magdesisyon. Ikaw lamang ang may kakayahang iligtas ito. Nabigla ako at agad na binitawan ng bato. Tumingin ako kay Elian na tila alam ang lahat ng nangyari. Nakangiti siya, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Ngayon alam mo na, prinsesa. Ang kagubatan ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang buhay na nilalang, at ikaw ang susi sa kaligtasan nito. Nang kami magsimulang maglakad palayo, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Hindi ko alam kung paano ko gagampanan ang papel na ito, ngunit isang bagay, ang sigurado, kailangan kong malaman kung sino ang madilim na nilalang na iyon. Habang kami naglalakad, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na tila may dalang mensahe. Tumingin ako sa paligid at biglang napansin ang mga mata ni Elian. Nag-iba ang kulay, naging madilim
at tila puno ng galit. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili, ano ang tunay na pagkatao ng engkantong ito? Siya ba'y kaibigan o kalaban? Sa gitna ng aking pag-iisip, biglang may narinig akong kaluskos mula sa likuran. Bago pa man ako makalingon, naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humawak sa aking braso. Napatingin ako kay Ilian at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. "Huwag kang gagalaw, prinsesa," bulong niya. "May hindi inaasahang bisita tayo." Ang aking puso'y bumilis ang tibok at ang takot ay bumalot sa akin. Sa kabila ng liwanag ng mga bituin, naramdaman kong ang dilim ay unti-unting bumabalot sa kagubatan. Sino ang bisitang ito? At bakit si Elian, ang engkantong tagapangalaga, ay biglang natakot? Isang bagong misteryo ang bumungad sa akin. Isang lihim na tila magbabago sa takbo ng aking kwento. Nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Sa isang iglap, ang mga puno sa paligid ko ay tila naging buhay. Ang kanilang mga sanga ay gumagalaw na parang mga kamay ng tagapangalaga ng kagubatan. Ako'y nakatayo sa gitna ng isang maliit na clearing. Ang liwanag ng buwan ay pumapailan lang mula sa mga butas ng makakapal na dahon sa itaas. Ang hangin ay malamig at may dalang kakaibang halimuyak ng mga bulaklak na hindi ko pa nararanasan kahit kailan. Sa di kalayuan, ang boses ng engkanto ay bumubulong. Tila tinatawag ako mula sa kailaliman ng kagubatan. Sa mga nakaraang araw, natutunan ko ng magtiwala sa aking engkantong gabay, si Elian. Sa unang pagkakataon kong makaharap siya, ang kanyang anyo ay parang isang liwanag na naglalaro sa mga anino, ngunit sa mga susunod na araw, unti-unti siyang nagpakita sa akin. Siya ay may pakpak na kumikislap sa dilim, at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng misteryo ng buong kagubatan. "Prinsesa," bulong niya habang unti-unting lumalapit sa akin, "may bagay kang dapat matuklasan, isang lihim na matagal nang nakatago." Ang kanyang tinig ay puno ng pangako at panganib, ngunit ang aking kuryosidad ay hindi mapigilan. Sa bawat hakbang na aking ginawa, ang lupa ay naglalabas ng malamusikang tunog, parang ang mismong kagubatan ay tinutugtog ang simponiyang para sa aking paglalakbay. "Anong lihim, Elian?" Tanong ko, inaasamang sagot na tila palaging nasa dulo lamang ng aking isipan, ngunit hindi ko magawang abutin. "Ang iyong kaharian ay may koneksyon sa kagubatan na ito. Isang koneksyon na matagal nang nakalimutan." Sagot niya habang patuloy kaming naglalakad. "At ikaw ang susi para muling isalaysay ang kwento nito." Sa mga gabing nagdaan, pinakita niya sa akin ang iba't ibang bahagi ng kagubatan. Mula sa mga lawa na puno ng kumikinang na mga nilalang na panggabi, hanggang sa mga puno na may kislap ng mga bituin sa kanilang mga dahon. Ngunit ngayon, nadarama ko na mas malapit kami sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa mga naunang tagpo. Sa wakas, narating namin ang isang sinaunang puno, mas malaki at mas matanda kaysa sa lahat ng iba pang puno sa paligid. Inaangya, ang mga ugat nito ay parang mga bisig na nakayakap sa lupa, at sa gitna ng puno, may isang maliit na pintuan na gawa sa mga lumang kahoy. "Pasukin mo, prinsesa," sabi ni Elian. Ang kanyang boses ay puno ng solemnidad. Sa loob ng pintuan ay isang maliit na silid na puno ng mga lumang libro, mga alahas, at mga bagay na hindi ko pa nakikita. Ang hangin sa loob ay mas malamig at may kakaibang kilabot. Sa isang sulok, may isang lumang salamin na may mga ukit na tila gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lumapit ako sa salamin. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Sa aking pagtingin, may nakita akong imahe. Isang babae na kahawig ko, ngunit ang kanyang anyo ay parang sa isang diwata. May mga pakpak at isang korona na gawa sa mga bulaklak. Sa kanyang mga mata
ay naroon ang parehong misteryo at kalungkutan na nasa mga mata ni Elian. Ano ito, Elian? Tanong ko, ang aking tinig ay nanginginig sa kaba. Iyan ang iyong ninuno, prinsesa, sagot niya. Isang diwata na nagligtas sa kagubatan mula sa pagkawasak, at ikaw ang kanyang tagapagmana. Ang aking puso ay nabalot ng pagkalito. Paano ako magiging tagapagmana ng isang diwata? Paano ako magiging bahagi ng isang kwentong hindi ko alam na umiiral? Ngunit bago pa man ako makapag-isip, ang salamin ay kumislap. At sa isang iglap, ang imahe ng diwata ay naglaho, pinalitan ng isang eksena ng kagubatan na nasusunog. Ang mga puno ay natutupok sa apoy. Ang mga nilalang ay nagsisitakbuhan para sa kanilang buhay. Isang panganib ang paparating, bulong ni Elian. Ang kanyang tinig ay puno ng takot, at ikaw ang tanging pag-asa. Ang aking isip ay naguguluhan, ngunit sa loob ng aking puso, alam kong hindi ko maaring talikuran ang hamon na ito. Ako ang prinsesa, ang tagapagmana ng kwento ng kagubatan. Ngunit paano ko haharapin ang panganib na ito? Paano ko ililigtas ang kagubatan na tila nakatali sa aking kapalaran? Sa mga tanong na bumabalot sa akin, nararamdaman ko ang simula ng isang bagyo sa labas ng lumang pintuan. Ang hangin ay bumilis, ang mga dahon ay naglalagablab sa kanilang paglipad, at sa isang iglap, ang kagubatan ay tila nagbago. Ang mga anino ay naging buhay, at ang panganib ay naging totoo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naroon si Elian. Ang kanyang pakpak ay kumikislap sa dilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ikaw ang susi, prinsesa. Ikaw lamang ang makakabawi ng kapayapaan. At sa kanyang mga salitang iyon, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Ngunit ang tanong ay nananatili. Paano ko ito gagawin? Mula sa aking kinaroroonan, ang kagubatan ay tila isang malawak na dagat ng mga puno at halaman. Ang bawat hakbang ko ay nagpapalutang sa akin sa isang mundo na puno ng hiwaga at kababalaghan. Isang prinsesa na naligaw sa gubat, ako'y naglalakbay sa ilalim ng mga lilim ng mga puno sa pag-asang makatagpo ng daan pabalik sa aking kaharian. Ngunit ang gubat na ito ay higit pa sa isang simpleng kakahuyan. Ito'y tahanan ng mga engkanto. At isa sa kanila ay naging aking gabay. Si Elian, ang engkantong tagapangalaga, ay palaging nasa tabi ko. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Sa kanyang mga mata ay nababanaag ko ang malalim na pag-unawa sa mundo ng mga tao at ng mga nilalang na mahiwaga. Sa aming paglalakbay, marami siyang ibinahagi sa akin tungkol sa buhay sa kagubatan, sa mga likas na batas na nag-uugnay sa mga nilalang dito. Prinsesa, wika ni Elian sa akin habang kami naglalakbay sa isang madilim na bahagi ng gubat. Ang bawat puno, bawat halaman, at bawat nilalang dito ay may kanya-kanyang kwento. Ngunit may mga lihim na hindi dapat mabunyag. Ang kanyang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng pag-aalinlangan. Ano kaya ang mga lihim na tinutukoy niya? Sa kabila ng aking pagnanais na makaalis sa gubat, ako'y nabighani sa kanyang sinasabi. Nais kong malaman ang mga hiwaga ng lugar na ito. Habang kami naglalakad, napansin ko ang isang kakaibang liwanag na kumikinang sa di kalayuan. Aking tinukoy ito kay Elian, ngunit siya'y nag-aatubili. Huwag mong pansinin ang liwanag na iyon, prinsesa. May mga bagay na mas mabuting hindi natin ginagalaw. Ngunit ang aking kuryosidad ay naging mas malakas kaysa sa babala ni Elian. Sa kabila ng kanyang pag-uudyok na lumayo, ako'y nagpatuloy patungo sa liwanag. Ang aking puso ay kinabahan habang ang aking mga mata ay nakatuon sa liwanag na tila ba may misteryo at pangako. Nang kami makarating sa lugar na pinagmumulan ng liwanag, tumambad sa amin ang isang mahiwagang puno. Ang mga dahon nito'y kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan. Prinsesa, ito ang puno ng mga alaala. Sabi ni Elian,
na may pagkabahala sa kanyang tinig. Ang punong ito ay nag-iingat ng mga alaala ng lahat ng nilalang na pumasok sa kagubatang ito. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Ang puno ng mga alaala, isang bagay na tila ba hindi ka panipaniwala, ngunit narito sa harap ko. Napalunok ako ng laway at nagtanong, ano ang mangyayari kung ang alaala ay magising? Sumagot si Elian, kapag ang alaala ay nagising, ito'y magbubukas ng daanan sa nakaraan, ngunit may kapalit. Ang mga alaala ay hindi basta-basta binubuksan. Habang tinitingnan ko ang puno, isang bahagi ng akin ay nais malaman kung ano ang alaala ng gubat na ito. Ano ang mga lihim na itinatago nito? Ano ang mga kwento ng mga engkantong namuhay dito? Ngunit sa bawat hakbang na papalapit ako sa puno, ang damdaming takot ay lalong lumalalim sa aking puso. At sa di inaasahang pagkakataon, isang malakas na hangin ang bumalot sa amin. Ang mga dahon ng puno ay nagsimulang umalon-alon at sa bawat tunog ng hangin, parang may mga bulong na naririnig ako. Mga bulong na tila ba nanggagaling mula sa nakaraan, mga kwento ng mga prinsesa at engkanto na nawala na sa mga pahina ng kasaysayan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang alaala ang umangat, isang alaala na tila ba may kaugnayan sa akin. Sa aking paglapit, nakita ko ang isang imahe ng isang prinsesa na katulad ko, nakatayo sa harap ng puno, kasama si Elian. Ngunit ang prinsesa ay may hawak na isang mahiwagang bagay, isang bagay na tila ba susi sa pag-unlock ng mga alaala. Biglang naramdaman ko ang paghawak ni Elian sa aking braso. Prinsesa, ito'y hindi ligtas. Baka ito'y isang bitag. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, ang imahe ng prinsesa ay nagsimulang maglaho at ang hangin ay lalong lumakas. Ako'y nagulat nang mapansin na ang mahiwagang bagay sa kamay ng prinsesa ay nagiiwan ng isang pahiwatig. Ang bagay na iyon ay tila ba naglalaman ng isang lihim na maaring makatulong sa aking paglalakbay. Elian, tanong ko habang kami nagmamadaling maglakad palayo sa puno, ano ang bagay na iyon? Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw sa kagubatan na para bang may nagising na puwersa. Ako'y natigilan habang tinatanaw ang puno. Ang mga dahon nito ay nagsimulang kumalat sa hangin at ang liwanag ay lalong lumakas. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang pangamba. Ano ang mga alaala ng puno? Ano ang lihim na itinatago nito? At bakit tila ba may koneksyon sa akin? Habang kami nagmamadaling lumayo, alam kong ang puno ng mga alaala ay magdadala sa akin sa isang bagong landas. Alandas na puno ng hiwaga at panganib. At sa likod ng aking isipan, alam kong ang lihim ng engkanto ay hindi pa lubos na natutuklasan. Ang aming paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. At ang kagubatan ay patuloy na maghahatid sa amin sa mga landas na hindi pa namin nalalaman. Sa kabila ng aking pagod at takot, hindi ko maiwasang maramdaman ang pagkamangha sa misteryo ng kagubatan. Ang mga puno ay tila may sariling buhay. Ang kanilang mga dahon ay kumakaway sa hangin na parang nagkukuwento ng mga sinaunang alamat. Ang paglalakbay na ito ay nagsimula bilang isang simpleng pagnanais na makawala sa mga alituntunin ng palasyo. Ngunit ngayon ay tila ito'y isang mas malalim na paghahanap para sa kung ano ang tunay na mahalaga sa akin. Ako si Prinsesa Elara at ang aking mga hakbang ay dahan-dahang lumalayo sa kung saan nagmula. Sa paglilibot ko sa gubat, natagpuan ko ang aking sarili sa isang bahagi ng kagubatan na hindi ko pa nararating. Ang ilog na umaagos ay may kakaibang kulay na bughaw na kumikinang sa liwanag ng araw. Narinig ko ang mga awit ng mga ibon, hindi pangkaraniwang tunog na parang musika ng mga anghel. Nagsimula akong maglakad patungo sa ilog
Ang mga paa ko'y tila hinihila nang hindi nakikitang puwersa. Sa aking paglapit, naramdaman ko ang presensya ng engkanto, si Finian. Isa siyang tagapangalaga ng kagubatan at sa tuwing nakikita ko siya, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng misteryo ng daigdig. Elara, tawag niya sa akin. Ang kanyang tinig ay tila himig na umaagos sa hangin. Ang kagubatan ay may lihim na hindi mo pa natutuklasan. Ngunit kailangan mong maging handa sa lahat ng maaaring mangyari. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Ano ang lihim na tinutukoy niya? Ano ang kailangan kong tuklasin? Sa kabila ng aking mga tanong, alam ko na kailangan kong magpatuloy. Ang kagubatan ay parang isang buhay na nilalang. Nararamdaman ko ang tibok nito sa bawat hakbang ko. Sa bawat puno na nadaraanan ko, tila may mga mata na nanonood sa akin, mga mata ng mga nilalang na hindi ko pa nakikita. Nang makarating kami ni Finian sa isang maliit na parang, bigla siyang tumigil. Ito na ang simula, sabi niya, sabay turo sa gitna ng parang kung saan may isang maliit na pintuan na gawa sa lumot at mga bulaklak. Ito ang daan patungo sa puso ng kagubatan. Naguguluhan, tinanong ko siya, ano ang nasa likod ng pintuan na iyon? Ngumiti si Finian, ang kanyang nangiti ay may kasamang hiwaga. Doon mo matutuklasan ang tunay mong kapalaran, Elara. Ngunit tandaan, hindi lahat ng makikita mo ay ayon sa iyong inaasahan. Ang mga lihim ng kagubatan ay maaaring magdala ng liwanag o kadiliman. Ang kanyang babala ay nagbigay sa akin ng pag-alinlangan, ngunit ang aking puso ay puno ng determinasyon. Humakbang ako patungo sa pintuan. Ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig habang binubuksan ang daan patungo sa hindi ko alam. Sa oras na bumukas ito, isang maliwanag na ilaw ang bumungad sa akin at bigla akong nahulog sa isang panaginip na tila totoo. Ako'y napadpad sa isang mundo kung saan ang mga puno ay umiilaw at ang lupa ay puno ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang trono na gawa sa kristal. Sa likod nito ay isang maringal na liwanag na tila nanggagaling sa mismong kalikasan. Lumapit ako, at sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang lakas na bumabalot sa akin. Ngunit sa oras na umupo ako sa trono, isang kakaibang pangitain ang bumungad sa akin. Nakita ko ang aking kaharian, ngunit ito'y natatakpan ng anino, mga anino na bumabalot sa mga tao at sa palasyo. Ang mga anino ay bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit ang takot ay mabilis na kumalat sa aking puso. Ito ang hinaharap ng iyong kaharian, sabi ng isang boses mula sa likuran. Bumaling ako at nakita si Finian. Ang kanyang anyo ay may kakaibang anyo. Parang hindi siya ang engkantong nakilala ko. Ang kagubatan ay may kapangyarihang magpakita ng hinaharap. Ngunit ang hinaharap na ito ay hindi pa nakatatak. Nagtataka, tinanong ko siya, ano ang ibig sabihin nito? Ngumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ikaw ang susi, Elara. Ang kagubatan ay nagbigay sa iyo ng kapangyarihan, ngunit nasa iyo kung paano mo ito gagamitin. Ang mga anino ay maaaring maging iyong kaibigan o kaaway. Bago ko pa siya masagot, biglang naglaho ang pangitain. Ako'y bumalik sa parang. Ang trono ay wala na, at si Finian ay naglaho rin. Ang kagubatan ay tahimik, ngunit ang aking puso ay puno ng mga tanong at takot. Ano ang tunay na kapalaran ng aking kaharian? At paano ko magagamit ang kapangyarihan ng kagubatan upang iligtas ang aking mga nasasakupan? Ang mga sagot ay nasa hinaharap, ngunit ang oras ay hindi nag-aantay. Sa aking pag-alis sa parang, alam ko na ang aking pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang. Ang kagubatan ay may lihim na hindi pa lubusang natutuklasan, at ako ang susi sa kanyang hiwaga.
Sa bawat hakbang na aking tinatahak, nararamdaman ko ang malamig na hangin na humahaplos sa aking pisngi, tila paalala ng mga lihim na nagtatago sa lilim ng kagubatan. Ang mga puno ay nagsisiksikan, nagkukwentuhan sa kanilang mga sanga, at ang mga dahon ay tila mga mata na nakamasid sa bawat galaw ko. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang presensya ni Ilidor, ang engkanto ng kagubatan, ay nananatili sa tabi ko, nagbibigay ng kakaibang kapanatagan. Ang mga daang ito ay hindi basta-basta nilalakbay ng mga mortal. Wika ni Elidor habang kami naglalakad sa makipot na daanan. Ang kanyang boses ay parang musika na umaawit sa hangin. Ngunit ikaw, prinsesa, ay may dalang kakaibang liwanag na kinikilala ng kagubatan. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili kung ano ang ibig sabihin ni Elidor. Ako ba'y may kapangyarihan na hindi ko alam? O ito'y bahagi lamang ng mga misteryo ng kagubatan na sadyang hindi ko palubos na nauunawaan? Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nagpatuloy kami sa paglalakbay. Ang kagubatan ay punong-puno ng mga bagay na hindi ko pa nakikita. Mga bulaklak na kumikinang sa dilim, mga ibon na may mga pakpak na parang sinag ng araw, at mga batis na umaawit sa pag-agos. Ang lahat ng ito ay tila bahagi ng isang panaginip na nabubuhay sa harap ng aking mga mata. May isang lugar na nais kong ipakita sa iyo, sabi ni Elidor. Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Ngunit hindi ito basta-basta nakikita. Dapat kang magtiwala sa akin, prinsesa. Nag-aalangan man, tumango ako. Sa kabila ng aming maikling pagkakilala, nararamdaman ko ang koneksyon sa kanya. Isang pakiramdam ng tiwala na hindi ko maipaliwanag. Habang kami nagpatuloy, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga puno ay tila lumalaki at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Puno ng mga samyo ng kagubatan na nagpapakilig sa aking mga pandama. Narating namin ang isang lugar na tila may sariling buhay. Isang clearing na puno ng mga bulaklak na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ano ito? Tanong ko, hindi makapaniwala sa kagandahan ng tanawin. Ito ang puso ng kagubatan, tugon ni Elidor. Ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Isang lugar na sadyang nilikha ng mga engkanto para sa mga may dalang liwanag. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, napansin ko ang isang maliit na lawa sa gitna ng clearing. Ang tubig nito ay tila salamin, nagpapakita ng mga imahe ng mga bituin na nasa langit. Lumapit ako at tumingin sa ibabaw ng tubig, nagtataka sa mga imaheng lumilitaw. Sa aking pagkagulat, nakita ko ang aking sariling refleksyon, ngunit may kakaibang nangyayari. Sa halip na ordinaryong pagtingin, ang tubig ay nagpakita ng mga larawan ng kaharian, ng aking pamilya, at ng mga pangarap na matagal ko nang inilihim. Nakita ko ang mga mukha ng mga mahal ko, ang kanilang mga ngiti, at ang mga pagkakataon na nagdaan. Ang tubig na ito ay may kapangyarihan na ipakita ang mga bagay na nasa puso mo. Paliwanag ni Elidor, tumayo sa tabi ko. Ngunit ang mga imaheng ito ay babala rin. Ipinapakita nila ang mga bagay na maaaring mangyari. Bago ko pa man masimulan ang pag-unawa sa kanyang mga salita, biglang nagbago ang refleksyon. Ang mukha ni Elidor ay lumitaw sa tubig, ngunit hindi na siya ang engkantong nakilala ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at ang kagubatan sa kanyang likuran ay nagiging madilim. May pang-anib na paparating, prinsesa? Wika niya. Ang kanyang boses ay nag-iba, puno ng pangamba. Isang banta na hindi mo pa nakikita. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nababalot ng takot. Ano ang dapat kong gawin? Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman ko ang kakaibang hangin na bumalot sa paligid. Ang mga bulaklak ay naglaho at ang liwanag ng buwan ay nagdilim.
Ang kagubatan ay tila may sariling buhay at ang mga sanga ay nagsimulang gumalaw, nagkukulong sa akin sa isang mahiwagang yakap. Elidor, sigaw ko, ngunit ang engkanto ay nawala na at sa kanyang lugar ay isang madilim na anino na nakatingin sa akin. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, puno ng takot at pag-aalinlangan. Sa gitna ng kagubatan, ako'y nag-iisa, nakatayo sa harap ng isang panganib na hindi ko palubos na nauunawaan. Ano ang ibig sabihin ng mga imaheng iyon? At paano ko malalampasan ang pagsubok na ito? Sa kabila ng aking pangamba, alam kong hindi ako maaaring bumalik. Ang kagubatan ay may mga lihim na dapat kong tuklasin. At ang banta na nagkukubli sa dilim ay may mga sagot na kailangan kong malaman. Sa aking pag-iisa, isang bagay ang naging malinaw. Ang paglalakbay sa puso ng kagubatan ay hindi patapos. Ang aking mga hakbang ay patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. At ang mga lihim nito ay naghihintay na aking tuklasin. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang magiging kapalaran ko sa harap ng panganib na ito?